Alright, we are back. At tatay ngayon, magkakasama na ang ating mga mommies na may maliit at saka may malaking pamilya. And of course, kasama pa rin natin si Doktora. Han, gusto kong tanungin si Isha, ang cute happy ka ba marami kayo sa bahay? Marami kang kapatid? Opo. Oo, gusto mo talaga marami? Gusto mong pangdagdagan o ayaw mo na? Anak, Ayaw baka na mo humingi. na. Oo. O, ito na. Tatay, dito tayo sa isang portion na isang tanong, isang sagot. Yan ang ating ano. Isama dyan ang audience natin, di ba? Course. Sila magtatanong. Yes. So, let's start with Bernadette. Ano po kalaga sa isang nanay o babae na magkaroon ng busis sa pagbuo ng kanyang pamilya? Parang tinatanong niya, sino ba dapat nasusunod? Yung lalaki, si Mr. ba o si Mrs. pagdating sa gustong malaking pamilya o maliit na pamilya? Oo. Ako siguro pareho eh. Okay. Kasi pareho rin, I mean, ang babae magbubuntis, iba pa rin yun, hindi maintindihan ang hirap ng lalaki. But if the provider also gives a say that he can, then I guess, you know, your relationship is built with trust eh. So if you believe that you can build a beautiful family together, and like what Doktora said earlier, financially, emotionally, physically, diba? I can attribute. Oo, why diba? not? So, I mean, ganun lang. Actually, tama si Miss Nadia eh. Kailangan kasi yung decision is both coming from the male and the female. Okay. So whether sa kanila, I'm sure walang nagsisisi eh. Kahit isa lang anak nila, 2 or 8, walang problema. So the decision should come from the 2 of them na bago pa lang sila magplanong mag-anak, ilan ba talaga yung gusto natin at kaya natin. Kasi there's a sense of parang satisfaction pag yung responsibility mo bilang ama na provide mo sa pamilya. Tama. Especially kung financial na yung pinag-uusapan natin. Okay. Thank you so much kay Ate Bernadette. Next natin, I see Shara. Shara. Good morning po muna sa inyo lahat. Good morning My name din. is Shara. I'm a dancer. Oh, Marami kasing maraming babae ang natatakot magkaroon ng kids or ng pamilya dahil daw baka malosyang. Anong maipapayo nyo? Ayan, siyempre, that's a rule. Dapat tayong mga babae, hindi tayo dapat magpakalosyang at dapat magandang example din tayo sa kabataan na kahit may mga anak na tayo, hindi totoo yun. Kailangan lang ng effort. Kahit naman hindi ka Kasi magka-baby. you're a good example eh, kaya hindi totoo yun, di ba, honey? Kahit naman, kahit ikaw, dalaga ka kung pabaya ka sa sarili, magiging Tama. losyang ka rin kahit wala kang anak. So, Tama. kapag kamalan ka pa ng nanay, hindi ka pa nga nanay. Diba? May mga ganon? Yes. Oo. So, don't allow it to happen. Kailangan ng laging blooming and you just have to make that extra effort to take care of yourself. Pero si Dingdong talagang bago kami magpakasal, Sinabi niya? ano niya sa akin, pakiusap niya sa akin. Ano? Huwag ako tataba. Sabi niya? Nang malaki talaga. Naku, alam mo, yun din ang sinabi niya sa akin. Huwag naman daw. Hindi naman kailangan sobrang body beautiful. Ano ka? Sinabi mo kaya sa akin, alam mo, honey, pag tumamba ka, bahala kayo, iwan talaga kita. Sabi niya sa akin. Hindi Oo, no? Ay, naku, honey Sabi mo kaya. Dapat may camera tayo sa bahay Naku, anyway, Naku, next na nga moving tayo on, kay Shai. Hello, I am Shai. I'm a fresh graduate. I just want to know if it's a myth or fact na sa paggamit daw po ng contraceptives, mas nagiging regular yung menstruation cycle at saka po mas naiiwasan yung dysmenorrhea. Actually, yung hormonal pills is a good choice para sa'yo kasi regular yung menstruation. No? So, dire-diretso magiging regular pa rin siya. Or for those cases na irregular, pwede niyang ma-regulate yung period. Sa paggagamit ng pills? Sa paggagamit ng pills. Actually, what she's asking is yung dysmenorrhea part. Isang benefit yun eh. So, kahit na actually hindi ka married, kagaya niya, I think medyo sporty yung activities niya. Nagkakaroon siya ng mga ganitong pakiramdam during the Mahirap yung period. dysmenorrhea, oo. Tapos hindi na siya makagawa ng activities. Dapat hindi yan tinitiis, no? So if hindi na yan kaya ng mga usual na pain relievers, there are types of pills na hormonal na kahit wala kang asawa or you're not going to use it for family planning, pwede niya yun gamitin. Ano yan? Nakaka-lessen ba yun ng dysmenorrhea? Yes, it will actually treat dysmenorrhea. Ito na, Monday. Hi, Monday! Hello po, good morning. Good morning. I just gave birth few months ago po. Ang tanong ko po, safe po ba sa aming mga nagpapa-breastfeed na mommy ang gumamit po ng pills? Actually, kahit wala, dun sa first 6 months, kung nagbe-breastfeeding siya fully, in terms of contraception, pwede siyang hindi magbuntis. Kung yung 6 months na yon, fully breastfed, ang baby mo, walang any milk formula or even water, walang tinitake yung baby, tapos hindi ka pa nagkakaroon ng menstruation, safe siya not to get pregnant. Really? But may mga cases, Doc, na kahit na akala nila safe sila, pero nabubuntis. Yeah, siguro kasi kung nagmi-mix feeding na, and then you can start pills. May pills na pwede for
for breastfeeding mothers. Kasi mahirap pag pregnant ka for 9 months, syempre medyo nag-diet na si mister niyan. So usually after delivery, gusto na kaagad. So if you're not going to take any... So, kasalanan nyo pala yung mga lalaki, hindi kami. Kita nyo na. Anyway, last natin ay si Danson. Hi, Danson! Hi, hello. Hi, I'm Danzen at naniniwala po ako sa women empowerment. So, ang tanong ko po, pagdating sa pagbuo ng family, ano ba dapat ang frame of mind or ang take ng mga babae about this? Siguro, number 1 talaga kailangan matatag ka. Pinakamahirap ng trabaho yung maging nanay. Oo. Maging nanay, Housewife. maging asawa, yung maging homemaker. Oh, hirap. Kasi lahat-lahat na yon. Kung kakayanin mo ba na ikaw unang-unang didilat sa madaling araw, tapos sa gabi, ikaw ang huling matutulog. Yun talaga. Ganon. Tapos lahat yun, sa gitna nung lahat na yun, ikaw ang gagawa ng lahat. Oo. Kung ready ka na yun, kung ready ka nang tanggapin lahat yun, ibig sabihin, pwede ka nang magkaroon ng baby. Yung pagkakaroon ng isang anak, ano yan, it's a gift eh. It's a blessing, di ba? So parang we are given a choice. It's our choice. Parang choice nila Nadia, choice nila Yayo na magkaroon ng big family. Sila Jess at sila Reg, choice nila na magkaroon ng maliit na pamilya. Tayo, choice natin na kambalang. So, parang dun pa lang na na may choice pala tayo. Lalo na kaming mga babae, meron pala kaming boses na para sabihin, yes, ceasefire, no. Something like that. As long as, it doesn't matter, like I said, it doesn't matter kung maliit or malaki. Ang importante dyan, kaya ninyong pakainin, kaya ninyong disiplinahin ang inyong mga anak. Kaya lahat naman tayo talaga ay Filipinay na talaga na tatay. At kung meron silang mga ibang mga katanungan for meron kayong mga ibang mga concerns, naku, ito po, tumawag lamang kayo sa 477-5555 or mag-text lamang 0917-823-1111. Ayan, para yan sa mga kababaihan, maraming pang mga questions in life na hindi natin natakal, tumawag lamang kayo sa Filipinay Hotline. Kaya tumawag kayo sa akin at sasagutin ko po ang inyong mga katanungan sa mga babaeng medyo... Wag, naku, talagang maluloka kayo lalo. Anyway, pasalamatan na natin ang ating mga bisita. Of course. Thank you so much to our guests. Oh, sige. Dalawang bibigay natin. Of course, this is for you. Thank you so much. Oh, sige mo, ikaw na, nakapagbigay na ako ng ano. Thank you. Tatay, paabot mo na lang please. Ayan, kay Mare. Thank you so much. And Roses, Yayo, thank you. Hindi na napupuno na ang kwarto. Oo. Thank you so much, Doktora. Thank you. Tsaka remind ko lang yung mga kababaihan na don't hesitate to ask your obstetricians para malaman nila kung ano yung choice na pwede para sa kanila. Tama. Alright. Ako mga kapuso, di pa tayo tapos dahil magbabalik pa po ang Love ni Mister. Love ni BC.